Ang karugtong ng nakaraan, hindi mo maaaring ipatawag ang isang Diyos na nag-reincarnate na. Si Mozart ay dapat na isang Diyos sa loob lamang ng 200 taon, at siya ay muling nagkakatawang tao. May nangyayari ba? At lumaki ang mga mata nito sa gulat. Hindi may iba pa bukod kay Mozart. Maya-maya ay lumingon-lingon ito. Ngunit puro kadiliman lang kanyang nakikita. Teka, saan ito? Bulong nito, at maya-maya ay napatingala ito, at napatingin ito sa bagay na papalapit sa kanya na unti-unti niya nakita kung ano ito, isang kabayo. Ano ba naman, bakit may sungay ang kabayo sa ulo? At may pakpak din. Lumaki at napaluwa ang mga mata nito nang makita nito nang malapitan ang puting kabayo. Madalas akong nakapunta sa bagong mundo, pero hindi pa ako nakakita ng unicorn, maya-maya ay kinausap nito ang kabayo. Kilala mo ba ako? Huwag mong sabihin na ako yung tumawag sa'yo. Sabi pa nito, umiling-iling ang unicorn na parang naintindihan nito ang kanyang sinabi, hindi nito namalayan na unti-unti may lumapit sa kanyang likuran, ako ang tumawag dyan, my brother, agad napalingon ito at agad itong nabigla, hindi maari. Ikaw ang dakilang, kabadong sabi nito, kilala mo ako. At nang lumabas ang kaanyuhan nito, ang dakilang composer Beethoven, pasiga na sabi ng ating bida. Hehe, hindi ka papatay. Nakilala mo agad ako ha? Oh my God! Napangangan nitong sabi, ang great composer na si Beethoven, siya na tinatawag na santo ng musika ay nakangiti na ngayon sa harapan ko, maayos na ba ang tenga mo? Ang aking tenga ho-ho, gumaling na. Kapag naging Diyos ako mawawala lahat ng sakit my brother, at hindi rin ito isang sakit na maaaring pagalingin ng mga tao, ha? Isang simpleng inilagay ito, na sakit ng Diyos may mga bagay na ganyan. Anong, sakit ng Diyos? Ulit ng ating bida ng pabulong, wala akong alam tungkol sa iyo, ngunit karamihan sa mga artista ay maaaring makipag-usap sa Diyos. Hindi ko nais na ipanganak bilang isang tao ngunit ang mga Diyos ay abala sa pagpapahayag ng musika, sining, at pagsusulat na natutunan ko sa mundo ng mga tao, at ako ay napabilang sa kanila, anong pinagsasabi mo? Kahit hindi ko marinig noon, nag-iwan ako ng isang obra maestra. At ito ang kakayahan na nakuha ko sa pakikipag-ugnayan sa mga Diyos. Ginawa ng aking guro na si Mozart at karamihan sa mga sikat na music hero. Lahat ng obra maestro na ito ay pagtutulungan ng tao at Diyos, wala kang dapat alalahanin my brother. Dahil nakilala mo na ako ngayon. Ah, oo, siya ang ipinatawag sa halip na Mozart. Hindi maganda ang sitwasyon sa unang tingin, maya-maya ay naisipan nito magtanong muli. Saan nagpunta si Mozart Nimgo? Agad itong nagulat at bahagyang napasigaw, pakiulit nga. Ang guro kang si Mozart, guro mo siya diba? Gusto ko siyang makilala kahit minsan. Balita ko naging I think nandito siya sa lugar na ito. Nandito ba siya ngayon? Agad nagulat ang lalaki, si Beethoven, at agad umaktong tatawag ang ating bida. Mozart nim tawag nito. Teka, nasa business trip siya, sa business trip, ulit ng ating bida. Oo, nag-request ng concert ang mga nakatataas, talaga. Sige hihintayin ko na lang siya, gusto talaga kita, pero fan din ako ni Mozart. Anong ibig mong sabihin maghihintay ka? Hindi mo alam kung kailan siya babalik, kaya kung kailangan mo ng talento ay bakit hindi na lang ako tanungin mo? Ayos lang, hahaha ano ba nagustuhan mo sa akin? Parang kapatid kita simula nung una kitang makita ngayon, at talaga ba? Siya nga pala, magbabayad ka nga pala ng rente dito, tama ba ako? Pagpasok nila sa loob ay maririnig ang tugtog ng musika na tunog ng violin, ang performance ay magulo hahaha, mga Diyos ba talaga sila? Pero ang tunog ay maayos naman, ano masasabi mo my brother? Nakakuha ka ba ng inspirasyon, tama ba? Kahit medyo magulo ang mga instrument, 99th Symphony ko na ito, ano? 99th, bulong nito, hindi ba tapos sa number 9? Ngayon Diyos na ako, matalino na ang utak ko. Kahit ang auditory hallucination na bumabagabag sa akin ay nawala, kaya lahat ng mga idea ay bumaha sa akin, napamulat ang mata nito, at napaisip. Ito ay isang kaayla hilakbot na instrumento at sa kapaligiran, ngunit ang obra maestra ay isa pa rin obra maestra. Kung ang 79 na Beethoven Symphony ay ilalabas sa mundo ng mga tao, ito ay magiging kahanga-hanga, bulong nito. Oh, bakit biglang tumigil? Tapos na ba?
Ah, yun ba? Nakakahiya, oo. Yan ang tinatawag mong wakas, ang nag-iisa lamang kapag ang isang vocal-like chorus burst out sa final finale na ang impression ay mag-maximize, tama ka dyan, tama ako at walang Diyos na mga awit, pakiulit nga. Wala sa mga Diyos dito ang vocalist. Bakit ganun? Sila ay, kahit na sila ay mga Diyos hindi sila pupunta dito. Bakit hindi nakikinig ang mga Diyos sa napakahusay na pagkanta at ito ay isang napakagandang kanta, marami na kasing mga awit na ibon dito sa lugar na ito, at nagtatago lang sila, mga awit na ibon. Ulit ng ating bida, sila ay talagang maganda at nakakapresko pakinggan ang mga ito kahit na sila ay mga ibon sa langit. Sino ang mga nakinig sa classical music ngayon mga araw na ito? Ang hirap maghanap buhay dahil sa uso ngayon. Kailangan mong ipakita at itaguyod ang iyong obra maestra. Hindi ba mababago nito ang uso? Siyempre, nasubukan ko na. Pero hindi ko kaya, maya-maya ay mayroon bigla sumali sa kanilang usapan. Responsibilidad namin ng aming sining, ha? Sino ka? Ako si Chopin na kung tawagin siya ay makata ng piano. Kahit na nagbigay kami ng inspirasyon sa mga tao at magbigay ng inspirasyon sa mga bagong kanta, mabilis itong mawawala. Ikaw sino ka naman? My name is Wagner. Isang magaling na composer na puno ng talento ngunit maraming utang at maraming iskandalo, Richard Wagner. Please tulungan mo kami. Sino? Hahabahagya tumawa ang ating bida kahit ito ay nalilito. Ako si Rachmaninoff na isang tao lamang na nagkaroon ng false reputation. Sergei Rachmaninoff, Mahal na Langit oh my dear heaven. Siya ang orihinal na composer na akdang pinagpraktisan ko gamit ang sarili kong kamay at nakatayo siya sa harapan ko ngayon, maya-maya ay isa-isang naglapitan at nagpakilala ang mga tumutugtog kanina. Ako si Puccini, I'm Verdi. Ako naman si Schumann. Ako naman si Brahms, siguro narinig mo na rin ako. I'm Tchaikovsky, at ako naman si Sangsang, wow, lahat kayo ay mga famous composer. Ito ay kahanga-hanga, bulong nito. To be honest, wala kaming points ngayon. Kung hindi tayo magbabayad ng renta dito sa loob ng ilang araw, babagsak tayo sa lupa. Tulungan mo kami, my brother. Ang mga natitirang points, kung hindi kinuha ng taong iyon ang lahat. Taong iyon, magnanakaw siya. Isa siyang hamak na lalaki na umiyak para hilingin na huwag akong mag-alala at maniwala sa kanya dahil mas maraming points ang ibibigay niya. Isa siyang taksil, sigaw ng mga ito. Don't tell me ang magnanakaw na yon ay si Mozart, tama ka. Sinipsip niya ang mga points at muling nagkatawan tao. Napaisip naman ang ating bida, maya-maya. So, paano ko kayo matutulungan? Hindi sapat ang infinite points ko, hindi ko kayo matutulungan lahat, bigla may sumigaw. Bilhin mo ang talent ko. Ibebenta ko rin ang talent ko. Sa murang halaga, mayroon higit sa 100 piano sonata. Pangalanan nito, Symphony, musika sa silid, koro, sabihin mo lang, 99% off para sa lahat. Ang sa akin ay 99.9% off. Paano kaya kung gumawa tayo ng part-time job, part-time job? Ulit ng mga ito, ano ba yon? Sister Jean, busy ka ba? Pwede ka bang pumunta dito ng ilang segundo, sa isang iglap ay umilo ng kulay asol, at biglang lumabas doon ang isang sexy babae na lumabas sa ere, nang bumaba ito ay. Anong problema my brother? Ano ito Dongsang? Na-miss kita Nunam. Note, ang Nunam ay isang informal at casual na paraan para makipag-usap sa isang nakakatandang kapatid na babae, habang ang Luna ay isang informal at casual na paraan para makipag-ugnayan sa isang nakakatandang kapatid na babae. Little brother alam kong nagsisinungaling ka. Nang makita ito ni Beethoven at mga ibang composer ay sininok ito, naakit ito sa kaseksihan ng babae na may cocomelon. Guys, sa tingin nyo ba maniniwala ako sa ganyang obvious na ito ay kasinungalingan? Dongsang, sino magandang Diyosa na ito? Hey, hindi ba siya isang fact sa kanya nakaraan buhay? Sobrang ganda niya, ako ba iyon? Ganyan ang mga type ko. Napatingin naman at ating bida at humakbang ito palapit sa babae, at bahagyang kinausap. Nunam ang mga lalaking ito, ang masasabi ko. Ang mga taong ito ay itataboy sa banal na kaharian ngayon o bukas, lumingon ito at bahagyang inilakas ang boses. Guys gumising kayo, hindi ito ang oras para gambalain ang Diyosa.
Sa tingin nyo ba ay magiging tao kayo kung kayo ay itapon sa banal na kaharian? Ilan na ba sa inyo ang nakaipon ng points noong tao pa kayo? Lahat ng tao dito ay maarte, sensitibo at mapili. Kaya wala ni isa sa inyo ang nakakuha ng anumang points. Kung ibabalik ka ngayon sa mundo ng mga tao, maaari kang maging isang aso o isang baboy. Alam nyo naman yun, di ba? Huwag nyong isipin ang trabaho ng iba, at maaring kayo naman bukas. Napaisip ang mga ito at nagbulungan, tumingin ang babae at Taesan, bakit mo nga pala ako tinawag? Busy ako sa club sa pagmumodelo ko ngayon araw, at kinuha ko ang lahat ng points na naipon na ibinigay mo sa akin at pinalawak ito ng maraming determination, pagmumodelo. Ulit ng ating bida. Bukas ay opening day na at excited ako. Nunam, kailangan mo ba ng part-timer? Ano? Part-timer. Ulit ng babae. Bakit hindi mo sila kuning para sa part-timer? Ha? Ako, gusto ko talaga. Paglilingkuran kita ng buong puso. Pakainin mo na lang ako. Ako din ibibigay ko ang loyalty ko. Sigaw ng mga lalaki, nag-isip ang babae at, okay, pupunta na tayo ngayon din. At lumiwanag ito. At naglaho unti-unti ito ang muli pagsindi ng liwanag ay napunta na sila sa ibang lugar. Wow! It's incredible, wow! Ang halaga ng interior mo ay hindi na masama sa isang baliw. Oo, well, nagkaroon ako ng pera at nagastos ko ay galing sa mga duwende. Ano? Duwende? Ulit ng ating bida. Oh my God, mga duwende. Saka ang mga duwende ay hindi katulad ng mga Diyos ng tao, bulong nito, mga duwende ha. Matindi ang kompetisyon dito, correct, mahirap maghanap buhay dito sa mahinang teknolohiya, muli ay bahagyang sumigaw ito. Now please pay attention everyone. Dahil tinawag kayong mga henyo ng composer sa mundo ng mga tao, bibigyan ko kayo ng tamang part-time job para sa inyo. Una sa lahat, bigyan mo ako ng mga walang kwentang talento ng nakaraan sa murang halaga. Walang bumibili ng bagay na hindi uso sa panahon ngayon, and please obserbahan ng mabuti mula dito, at magpapakasaya tayo habang kasayaw ko si Nunam. Oh, at kayo guys, kung nararamdaman nyo ito sa inyong sariling paraan, pwede kayong mag-compose ng mga kanta, bulungan, na, ano. At nagsimula ng tumugtog, tumingin ang ating bida sa babae. Nunam. Tumingin ang babae sabay kindat, naghihintay ako, little brother. At nagpatay sindi ang mga ilaw. Let's go. Samantala sa University of Korea, may nangyari ba? Akala ko ba sabay na tayo magla-lunch? Bakit hindi siya pumasok sa klase? No way, nagpunta ba siya kung saan? Sabi ng babae si Son Yuri habang nakatutok sa kanyang cellphone, at naghihintay ng reply mula sa ating bida. Pero, lunchtime na. Bulong pa nito, maya-maya ay may narinig itong musika, ha? Habang nakatayo ito, hinanap nito ang pinagmulan ng musika at napalingon-lingon ito. Violin ba yon? Hindi ba malamig ang panahon para mag-play ng piano sa labas? Bulong nito, maya-maya ay napansin nito na parang may nagbubulungan ang mga kapwa niya estudyante, na humahanga sa napakagandang musika mula sa violin. Wow, amazing, estudyante rin ba siya? Ang sound na nagmumula sa violin ay napaka-sweet pakinggan, nagiging goosebumps ako, hindi pa ako nakakarinig ng ganoon musika, humahangang sabi ng babae. Ito ay nakakaakit, sa tingin ko ang tunog ay kumalat na ng napakalayo para ito ay isang solong violin, na kahit sa labas, ngunit, paano kung hindi ako mahilig sa isang konserto o isang solong violin, bulong nito, habang patuloy itong naglakad patungo sa pinagmumulang ng musika. Bahagyang nose-ipat nito ang mukha ng nakatagilid na nagba-violin, pati ang hawak nito violin instrument, at agad itong nagulat, ha? Teka, ano? Si Taesan Jang. Anong nangyayari sa mundo? Bulong nito na nanglaki ang mata, pati ang mga kapwa nito estudyante ay napahanga, si Jang Taesan ka nga ba? Nang matapos ang musika ay nagsigawan ang mga nanonood na estudyante. Bravo! Encore! Ah, so cool! Please, pwede bang isa pa? Ngumiti lang ang ating bida at lumapit sa babae. Nagugutom ka na ba? Nasaan ka ba nung nag-skip ng klase? At bakit ka nag-play ng violin? Bahagyang naiinis ang babae. Hindi rin ako sigurado. The day after I finish my contract with the gods nangyari ito. Sabihin na natin, ang matinding sama ng loob ng mga Diyos na lumulutang sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Katulad din sa piano.
Kailan ka pa nagsimulang tumugtog ng violin ng ganyan? Sigurado ka bang tao ka? Bahagya na palakas ang pagkakasabi ng babae. Tumawa lang ang ating bida, pareho lang ako sa karaniwan tao na iniisip mo. Tulad ng mga taong may maraming talento. Sa tingin mo ba ay may katuturan ito? Alam mo naman na mahirap nang matuto ng isang art skill, di ba? Pero nakakapagtakang magaling kang tumugtog ng piano at ngayon kaya mo pang tumugtog ng violin, may iba ka pa bang nakatagong talento bukod dun? Sabihin mo sa akin, kung meron pa tama ako, di ba? At hinailan nito ang damit ng ating bida at inalog-alog ito, habang nakatawa naman ang ating bida, maya-maya ay nagyaya ito, Tara, punta tayo sa school cafeteria, sa school cafeteria. Ulit nito, bakit may plano ka bang mag-ipon ng pera at magtayo ng building? Sinadya ko, mag-donate ng pera, ano ka mo, donate. Ulit ng babae, okay let's go, at humakbang na ito papuntang cafeteria, habang naglalakad ay napatingin ang babae. Ano ba iniisip mo? Basta, gusto ko talaga ito, ngayon kasama ka Yuri, ano ka ba, nakakahiya, kung magsalita ka parang kang kuya, o kaya uncle. Tama nga ba ang sinabi kong kapatid at uncle? Maya-maya may bigla tumawag sa ating bida. Hey Jiang Taesan, bahagyang tumatakbo ang isang lalaki. Jiang Taesan, saan ang punta mo ngayon? Ha, ang classmates, kusalo, bahagyang napalaki ang mata nito, nang unti-unti napansin nito ang babae sa likod ng dalawang lalaki. Yeren Sambay, hey Taesan, san ka ngayon? Ulit ng lalaki. Ha, parang natauhan ito. Napatingin naman ang babae sa lalaking palapit, hey. Ano bang ginagawa mo dito? Kakain ba kayo? Hello Yuri Sambay. Bati nito sa kasama ng ating bida, how are you Junshek? Sagot ng babae, hey, Taesan, bakit hindi ka umattend ng law classes? Medyo mahirap ka nang makita sa panahon ngayon. May dahilan ba ako na kailangan kong sabihin sa'yo Yeren Sambay? Taesan, bahagyang nagulat na sabi ng babae. Naiisip ko lang kasi ito, hindi nakita sa alinman sa mga klase kamakailan. Hindi mo pa ba napili ang iyong mandatory electives? Ano ang ibig mong sabihin? Nasabi ko na sayo na hindi ako magsa-sign up sa anumang electives ngayon semester. Napatingin naman si Son Yuri, kay Yeren, ang reyna ng law school si Lee Yeren, ang iskandalong kinasangkutan ni Oh Dong Song na nakarelasyong ng pinakamagandang babae sa law school. Para kay Yeren ito ay naging isang mantsa na hindi kailanman maalis. Hey, Taesan, dumalo ka sa class meeting bukas ha. Ang pag-iisip ba ay linisin ng kanyang reputasyon sa pamamagitan ni Taesan? Of course, a-attend ako. Hey Junshek, siguraduhin mo lang na text mo sa aking ang meeting location. Okay, kitikats tayo bukas ha, enjoy your meal. Sumimangot naman si Lee Yeren, at masama ang tingin nito sa babaeng kasama ng ating bida. Yuri-son, hindi ko kailanman nagustuhan ang bitch na iyon mula sa simula. At ikaw Jiang Taesan, sisiguraduhin ko. Luluhod ka sa harapan ko. Ngayon, wala na akong aasahan pa sayo. Samantala sa loob ng classroom, tignan mo. Ang lalaking iyon umattend sa klaseng ito. Oh my, hindi ba siya yung nagba-violin kanina? Nabalitaan ko na siya ay law student. At sobrang galing daw magpiano at mag-violin, sa tingin ko mamatay na ko sa kilig. Wow, sobrang gwapo naman niya. Excuse me, talaga bang law student ka? Bakit ba tinatanong mo pa kung alam mo na? Sabi ng ating bida sa isipan, ngumiti ito. Oo, isa akong law student sa class 08. Kinilig naman ang dalawang estudyante nagtanong. Oh, class 08, talaga naman napaklas niyang lalaki. Sa lahat ng law student na nakita ko, ikaw ang number 1, napaka-talented mo talaga. Unreleased ba yung mga violin pyesa mo na narinig namin dati? Dapat meron kang isang mahusay na guro. Maaari bang mag-play ka dito para sa amin? Oo, sila ay mga unreleased na pyesa. Ganun ba? Sino ang bumubuo ng mga pyesa mo? Ang guro mo ba? Saan academics ka galing? O kaya ang iyong mga magulang ba ay music hero rin ba? Lahat sila ay ako ang nag-compose, at ako ang lumikha sa kanila, oh. Ikaw ang bumuo nun lahat ng iyon. Damn amazing, hindi, ka naman seryoso diba? Ibig sabihin hindi lang isang ang great violists at pati na rin great composer, at kung sa tingin nyo hindi kayo naniniwala patutunayan ko ito sa inyo, Pwede ba kami makarinig uli ng isa pang pyesa na gawa mo?
Then maaring ka bang tumugtog ng piano instead na violin? Then ay hayaan nyo ako tumugtog ng isang piyesa para sa inyo. Naglakad ito patungo sa isang piano, naupo ito at sinimulan ang pumindot ito sa piano. Ano ang pangalan ng piyesa? Pangalan Ham, please pakinggan nyo muna ito at itinaas nito ang dalawang kamay, at nagsimula na ito tumugtog ng musika, at habang nagpapatugtog ito kumalat iyon sa buong university hanggang sa lumabas ito at umabot ito sa labas ng park ng school, na marami rin nakarinig at humanga. Wow, kung ganito kaganda ang atmosphere, si Professor ba yun nagpapatugtog ng piano? Ito ay, bilang, kung, gusto ko siya makita ng aking mga mata. May nagpunta mula sa langit patungo sa impyerno upang makakuha gayong talento. Patuloy pa rin ang pagtugtog ng piano ay nakatayo ang mga estudyante na kasalukuyan nasa park na dindama ang musika na kanilang naririnig. At pareho ang epekto nito na parang nagising sa hindi kilalang lugar, habang ang ating bida ay dinadama rin ang kanyang pagtugtog. Saan ba tayo dapat pumunta? Maluha-luha nakatutok, ang lalaki na dinadama ang lyrics ng musika, maging ang babae man ay napaluha. Ano ang kailangan mong gawin simula ngayon? Sa isang iglap, sila ay naging isang madla na nakalimutan ang lahat, damang-dama ang kalungkutan ng musika ngunit tuloy pa rin ang tugtog. Sa isang iglap, naging audience sila at nakinalimutan na ang lahat. At walang nangyari, sumigot naman ang isang estudyante na dulot nito sa pag-iyak, maging ang iba ay nag-iiyakan na rin, tago sa kanilang puso ang liriko ng musika. Nakakalungkot huho, sa isang tabi mayroon isang guro na bihasasa sa larangan ng musika, na nakakakilala sa mga dakilang composer. Nang marinig ito pakiramdam nito ay nabuhay ang kinikilala isa sa composer, si Chopin. Si Chopin ba ito? Ito ay isang bagay lamang na kayang isulat ni Chopin sa isang blankong papel, bulong ng lalaki. Ito ay napakaganda, habang ang isang babae ay napaluha. Hindi ito performance na kayang gawin ng tao, gusto kong marinig uli ito. Ito ay sonata mula sa langit sigaw ng mga lumuluhang estudyante, tunay na makalangit. Oo, ito ay makalangit, ulit ng mga sumigaw. Makalangit na original na pangalan, ay Nameless No. 77, lumapit ang guro sa estudyante at nagtanong ito. Sino ang estudyanteng iyon? Iyon ba talaga ang major niya? Ah, professor kayo po pala. Wala po siya sa major namin, ha? Wala siya sa major nyo, kung ganun sino siya? Isa po siyang law freshman sa class 08. Ano? Isa siyang law freshman. Gulat ang nabiglang professor. Professor, I'm sorry sa paggamit ko ng piano nang walang pahintulot bago ang klase. Nang mapatingin ang professor ay napasigaw ito, dahil nakita nito sa ating bida ang dakilang composer na si Chopin. Nang laki ang mata nito sa pagkabigla, pumikit ang ating bida at ngumiti. Parang nagnakaw ako ng credit kay Chopin Hang. Sana hindi ako makagulo dahil dito, sambit nito sa isipan. Ito ay malinaw at kakaiba, parang sumanib si Chopin sa katawan ko. Nahati ng 50-50 ang karma points mo sa mga Diyos, at habang naglalakad ito. Kalahati ang nawala ha. Ito ay hindi, isang uri ng boses ng pangingisda. Ginagawa ko ang trabaho ko at kinuha ni God ang mga points ko. Chopin Hang Nim. Sa susunod huwag mong basta-basta sasakupan ang katawan ko ng ganyan ha, kuha mo. Maya-maya tumunog ang cellphone nito habang hawak ng kanyang kamay, binuksan niya ito at binasa ang text. Ano? Nagpalit ng location from the lawn to room 103, kasi baka umulan. Ang isipin ang nangyari kanina ay, kakain kami ng mga murang snacks, alak ulit sa tingin ko. Ah, gusto ko rin ng spring onion pancake at alak sa ganitong panahon, dahil sa kabisihan ng ating bida ay hindi nito napapansin ang mga babaeng kinikilig sa kanya, di ba? Siya yun nag-violin kanina. Wow, ang gwapo naman niya. Samantala, hoy, ikaw. Ito lang ba talaga ang kaya mong gawin? Sorry po instructor, sabi ng lalaking pawis na pawis. Lahat ng mga professor ay pupunta, at lumipat ka ng mga lokasyon mula sa damuhan patungo sa silid-aralan. Kahit freshman ka hindi ka dapat maging pabaya. Paano ka makikihalubilo sa ganitong paraan? Alam mo ba kung gaano kahusay ang ginawa ni Dongsang ang mga ganitong bagay? Ha? Hoy, ikaw isa ka pa. Hindi ba malinaw na tinawag ng presidente na kayo na ang bahala sa freshman? Naghanap ako kung saan-saan pero wala akong makitang disente. At ito ay dahil marami ng mga reservation mula sa iba't ibang mga majors, malungkot na sabi ng lalaki.
Lalong nanggigil sa galit ang lalaki. Kaya nga ikaw ang major head. Kasi dapat mong gawing ang possible sa impossible. Ano bang ginagawa ng ulo mo? Wala pang nangyaring insidente gaya ng dati sa history ng Korea sa Uni Law Department. Alam mo pa ba iyon? Galit na sabi ng lalaki habang ang dalawang lalaki ay nakayuko, na tinatanggap ang sermon nito. My God! Sumosobra ka naman yata. Nagulat ang lalaki sa boses ng nagsalita. Sino bang fucker na yun?